Sa mga headlines, outreach program sa Little Baguio, Malita, Davao Occidental isinagawa. First Davao del Sur Cave Congress matagumpay na inilunsad. Probinsya ng Davao del Norte nananawagan ng suporta mula sa mga mambabatas at publiko sa nagpapatuloy na kampanya kontra insurhensiya. At para sa ating kwentong Pugay Kamay, kilalanin natin si Lieutenant Colonel Melchor Turaino, ang kasalukuyang Division Chaplain ng 10ID, sa kaniyang pagganap ng tungkulin bilang pari at isang sundalo. Tutok na sa Agila News Network. Sa ilalim ng nagbabagong panahon, hatid namin ang mga kwento ng pangarap ng bayan, pag-asa sa mga nanghihina, pag-unlad at pagbabago. Nagbabalita, naglilingkod, nagmumulat. Dahil sa mata ng bayan, katotohanan ang ipinapakita. Mga balitang mula sa Pilipino, para sa Pilipino. Agila News Network. Magandang araw Pilipinas, ako po si Louie Angchay. Mahigit 5 oras ang ginugol ng mga kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion at kanilang tinahak ang Little Baguio sa Malita, Davao Occidental para mamahagi ng mga school supply at tsinelas sa mga katutubong estudyante sa lugar. Si Agila Trooper Johnson Melitado sa detalye. Matagumpay na naisagawa ang pamamahagi ng mga school supplies sa tsinelas sa mga katutubong estudyante sa pangunguna ni Attorney Leonor Oralde Quintayo, Provincial Officer ng National Commission on Indigenous People o NCIP at ng lokal na pamalaan ng probinsya ng Davao Occidental. Katuwang ang kagawaran ng edukasyon kasama mga kapulisan at kasundaluhan ng 73rd IB sa Makalangan, Sarway, Sumanday Elementary School, Sitio Cablulan, Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Ang nasabing aktibidad ay programa ng NCIP sa pagpapatupad ng kanilang programang Tabang Paeskwela sa Tribo na may temang Forging Partnership for the Rights-Based Development of the Indigenous People na naglalayon na maipaabot sa bawat katutubong estudyante ang kahalagaan ng edukasyon at mabigyan sila ng pagkakataon na matulungan sa kanilang pag-aaral kahit pa nasa pinakamalayong sitio. Ang National Commission on Indigenous Peoples Davao Occidental nagpahigayon niining Tabang Paeskwela nga programa sa NCIP. Kini tumong og tuyo nga makaabot sa mga lagyong lugar. So kining tanan ang kalihukan kuani kaning whole of nation approach kibali aron sa pag-alibyo sa kahintang sa indigenous peoples. Nasa mahigit 200 mga estudyante mula sa grade 1 hanggang grade 6 ang nabinipisyuhan ng nasabing aktibidad. Nagkaroon ng simpleng programa at nagbahagi na rin ng mensahe ang bawat ahensya upang mabigyan at magabayan ang mga kabataan upang maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Laking tuwa at pasasalamat naman ng mga magulang sa natanggap ng kanilang mga anak. Isip ko sa kaginikanan, ang among kahintang diri sa layo mi sa tindahan, layo pud mi sa mga kwan, kanang mga kapulitan ng mga kwan, mga konsumo sa among mga anak, sir. Salamat pud sa mga NCIP, sa mga kasandulahan, pud sa mga kapulisan, ilabi na sa mga bisita. As a teacher diri sa Cablulan, since layo kaayo, na-witness jud na ako ang mga struggle and mga problems sa mga students diri isa na di ang kalayo sa eskwelahan and also sa mga school supplies. So, makita naman sa mga students na halos walay bag and isa ra ka notebook, isa ra ka ballpen, isa ra ka lapis, ano sahay, wala pa dyan mga crayons. And we are so thankful sa mga sa grupo sa NCIP, sa programa nila, inubanan sa Revitalize Police sa Barangay and also sa 73rd IB sa programa nga naabot yun sila diri and naghatag sila mga school supplies, mga tsinelas, bisag sa kalayo sa among lugar, naadyo sila, they are so determined na makaabot yun diri para makatabang lang jud sa mga bata diri sa Cablulan. Dako kay magpasalamat kay dako kay siyang tabang sa mga learners, especially ang among learners is 100% IP jud ni sila and layo jud kayo ni sila og mga balay, layo sa sentro and
of course dako kay kinahanglan jud ni sa ilaha ni nga mga gamit nga gipanghatag. And I would like to say thank you also sa atuang kapulisan and kasundaluhan. So mapasalamatan kami sa inyong tanan. So daghan kayong salamat sa kahigayunan nga inyong gihatag sa Sitio Cablulan. Dako kay ni siya nga ligasiya no sa Barangay Little Baguio nga naa gyud ang ahensya. So ang karon ang gobyerno nay may moadto sa mga remote area. So daghan kayong salamat. Hindi hadlang ang layo ng lugar, taas ng mga kabundukan at ilog ng mga tatawirin, maipaabot lang sa ating mga kapatid na katutubo ang tulong mula sa ating gobyerno. Ang kasundaluhan ng 73rd Infantry Neutralizer Battalion, Philippine Army, kasama ang lokal na pamalaan ay laging handang tumulong sa abot ng makakaya upang maipatupad ang kahusayan tungo sa maunlad na pamayanan. Mula dito sa Sitio Cablulan, Barangay Little Baguio, Munisipyo ng Malita, Probinsya ng Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Aguila News Network. Matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Davao del Sur Cave Congress na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources 11 sa Sitio Talambato, Barangay Asbang, Matanao, Davao del Sur. Ang Sitio Talambato ay pinamumugaran noon ng mga armadong NPA. Pero ngayon, isa ng eco-tourist spot. Si Aguila Trooper Jeff Asan sa detalye. Ginanap ang kauna-unahang Davao del Sur Cave Congress na pinangunahan ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang local government unit ng Matanao sa Sitio Talambato, Barangay Asbang, Matanao, Davao del Sur. Ang 3 araw na aktibidad ay naglalayong pabuklurin ang mga cave enthusiasts at stakeholders upang dayuhin at tuklasin ang ganda ng mga kuweba sa Matanao. Ito rin ay para maibida ang natatanging ganda ng mga stalagmites at stalactites na nabuo sa loob ng milyong taon. I would like also to commend our Blaan brothers and sisters who are not only the guardians of our natural resources, but also an integral part of our cultural tapes. Their traditions, passed down through generations, remind us of the deep connection between people and nature. In their songs and dances, we find a harmonious blend of reverence for the land and a celebration of life itself. As we stand at this crossroads, we have a choice to make. We continue to nurture the bond between ecotourism and culture, preserving our natural wonders and celebrating the diverse traditions that make us who we are. Ang pagkakatuklas ng mga kuweba sa bayan ng Matanao ay dulot ng pagdeklara ng bayan bilang insurgency-free. Matatandaan na ang Talambato ay dating pinamumugaran ng Communist Terrorist Group o CTGs dahil sa solidong masa sa nasabing lugar. Ngunit ngayon ay maituturing ng isang ecotourism na nagpapakita na ang bayan ay isa ng mapayapang komunidad. Ang mga ganitong aktibidad ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad, upang ang lugar na dati puno ng terorismo ay maging isa ng maunlad na turismo. Jeff Asan para sa Aguila News Network. Patuloy na nananawagan ang probinsya ng Davao del Norte ng suporta mula sa publiko at maging sa mga mambabatas sa pagpapanatili ng mga tagumpay sa ilalim ng Insurgency-Free Davao del Norte. Lalo na't hindi madali ang mga pagsubok sa pagpasok sa sustainment phase effort sa nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan kontra insurhensiya. Narito ang report. Isang konkretong halimbawa ng tagumpay sa kampanya kontra insurhensiya sa probinsya ng Davao del Norte ay ang mga pagbabago sa munisipalidad ng Talaingod. Ang Talaingod ay kilala noon bilang taguan at kampo ng mga rebeldeng New People's Army. Ngayon, nabago na ang imahe ng munisipalidad matapos matagumpay na nakapasok ang mga serbisyo ng gobyerno. Binigyang halaga ng pamahalaan ang bawat sektor na naninirahan sa lugar, kaya umusbong ang kalakalan, turismo, edukasyon, infrastruktura at iba pa. Nagawa lahat ito dahil sa maayos na pagkakalatag ng pondo
o ng Confidential and Intelligence Fund ng probinsya. Paliwanag ni Davao del Norte Provincial Governor Edwin Hubahib, importante na magkaunawaan at buo ang suporta ng lahat patungkol sa peace and order sa kanyang nasasakupan. Anya, positibo ang kanyang lideratura, katuwang ang kasundaluhan ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, kahit may balakid man sa usaping pinansyal na suporta. Ipahibalo na ako nga bisan sa kagamay sa atong confidential funds, padayon ta nang niningkamot, naghimog mga inisyatibo para lang yun nga maprotektahan nato ang katawhan sa tibuok probinsya sa Davao del Norte, pinaagi sa ato ang partnership sa effort nato sa atong kasundaluhan o sa atong kapulisan. Mao ni gingo nga very tight ang ato ang partnership sa 10th Infantry Division and sa ato ang Philippine National Police assigned in Davao del Norte nga kitang tanan wala mawadi sa paglaom nga kining atong gain as insurgency free province o ato sa masolve ang white area movement sa Davao del Norte, padayon ta nga positive nga kayahon nato ning tanan. Sa kanyang pamumuno at sapat na alokasyon ng budget, matagumpay na nadismantila ang Sub-Regional Committee 5 ng NPA na matagal nang nanggugulo sa Davao del Norte. Nasuportahan ang mga pangangailangan ng IP community, partikular ang mga bahani, ang mga taga-protekta ng mga tribo at iba pa. Pagtutuon ng pansin naman ngayon ng probinsya ng Davao del Norte ang pagbabantay sa mga paaralan ng maharang ng otoridad, ang mga individual at organisasyon na konektado sa mga komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF na magtatangkang ipalaganap ang idealismo ng pakikipagrebelde sa mga inosenteng kabataan. Dili mo angay magpalinlang, dili mo angay nga magpadala sa mga recruitment kay kanang tanan nga gihimong campaign sa NPA para sila ma-recruit, wala nay basihan nga kamatuoran. Kay sa tinud lang, only ang atong gobyerno sa Pilipinas ang makahatag o makaprovide sa mga ilang mga panginahanglan para diha sa ilang pag-eskwela o para usab diha sa ilang matag pamilya. Bisan sa kagamay sa itong budget, gipaning kamutan nato nga masustain nato ang atong obligasyon. Bisag ni minus na ta, pero at least na ay atong mapaabot. So, mao na, ingon ana ang atong pagpaningkamot nga hugtanon gayud para nga dili na gyud makabalik ang CPP NPA sa probinsya sa Davao del Norte. Buo naman ang suporta ng Aguila Division sa mga inisyatibo ng probinsya para tuloy-tuloy na matatamasa ang mga tagumpay sa ilalim ng Davao del Norte Insurgency Free Province. Aguila Troopers, para sa ating kwentong Pugay Kamay, mas kilalanin pa natin ng maigi si Lieutenant Colonel Melchor Turayno, ang kasalukuyang Division Chaplain ng 10th Infantry Aguila Division Philippine Army. Mula sa kanyang piniling bukasyon na pagiging pari hanggang tinahak din niya ang landas sa paglilingkod sa bansa bilang isang sundalo. Si Aguila Trooper Precious Medrano sa detalye. Kilala ang mga sundalo bilang matatapang, lumalaban sa mga bakbakan, malalakas at may paninindigang ipagtanggol ng bayan. Ngunit marami ang hindi nakakaalam na iba't iba rin ang sektor ng pagsusundalo. Kung ang isang sundalo ay kadalasang makikitang baril ang hawak, si Lieutenant Colonel Melchor H. Turayno ay isang sundalong Biblia ang panangga sa labanan. Si Lieutenant Colonel Turayno ay isang pari na pumasok bilang sundalo at ngayon Division Chaplain ng 10th Aguila Division. Dala ang mga salita ng Diyos, bahagi si Lieutenant Colonel Turayno upang mapalakas ang pananampalataya ng mga tropa at mapataas ang moral nito. Hindi lamang sa apat na sulok ng simbahan na ibabahagi niya ang kanyang serbisyo, naaabot niya rin ang mga kabundukan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Itong kinatatayuan natin ngayon, dating kampo ng mga NPA na wala na pong mga rebelde sa area at nakatayo na dyan yung bandila at
Diyan tayo ngayon nagkakandak ng pastoral visit sa mga trupa natin. Nagsanay rin si Father Turayno sa mga specialization ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sumailalim siya sa airborne at scuba courses. Binigyan diin ni Lieutenant Colonel Turayno ang kahalagahan ng pagpapalakas hindi lamang sa pisikal na aspeto, pati na rin sa aspetong psikolohikal at higit sa lahat, spiritual. And our campaign for peace is just a manifestation that we are God's instrument for our campaign for peace. Kaya hindi dapat sa isang sundalo, nagira ka na lang ng gira, trabaho ka na lang ng trabaho, whatever religion you belong. Kasi sinasabi ko palagi sa kanila, hindi ako pumunta dito para dalhin ang Diyos sa inyo. Pumunta man yung chaplain niyo din dito o hindi, ang Diyos ay palaging nasa puso at isipan ng bawat isa. Minsan, parang akala mo wala ang Diyos kasi nakalimutan mo ang Diyos. Di ka nag-pray, di ka nagsimba. Pinagtibay niya na hindi lang giyera ang sagot sa kapayapaan, kundi pagkakaisa at pananampalataya sa Panginoon. At yan ang mga kaganapang nasagap ng mga Aguila Troopers sa buong linggo. Manatiling nakatutok sa mga aktibidad ng 10th ID sa aming social media pages sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube na naka-flash sa inyong screens. Aguila News Network, mga balitang mula sa Pilipino para sa Pilipino. Magandang araw at maraming salamat. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos sa kalinaw, dungga ang among pag-ampo sa makadagang higayon, among gisulayan, sulod sa dagang mga katuigan, nga sulbaron ang among mga panagbangi, pinaagi sa among kaugalingong gahom, o pinaagi sa kusog sa among mga armas. Dagan ng mga higayon sa kasuko o kangitngit nga among nasinati. Dagan ng dugo ang naula. Dagan ng mga kinabuhi ang nakalas. Dagan ng mga paglaom ang nalubong. Apan ang among mga paningkamot kawang lamang. Karon Ginoo, dali sa pagtabang kanamo. Hatagi kami sa kalinaw. Tudloy kami sa kalinaw. Giyahi ang among mga lakang diya sa dalan sa kalinaw. Ablihi ang among mga mata o ang among mga kasing-kasing. O gatagi kami sa kaisog sa pag-ingon. Dili na gayud ang gubat. Diya sa gubat mahanaw ang tanan. Isilsil sa among mga kasing-kasing ang kaisog sa paghimo o konkretong mga lakang aron sa pag-abot sa kalinaw. Ginoo, Diyos ni Abraham, Diyos sa mga propeta, Diyos sa gugma, imo kaming gilalang o imo kaming gitawag sa pagpuyo ingon nga mga igsuon. Hatagi kami sa kusog matag adlaw aron mamahimong mga instrumento sa kalinaw. Himua nga mailana mo nga igsuon ang matag usa nga among maymamat. Himua nga mubati kami sa pangaliya sa among mga tagilungsod nga nagpakiluoy kanamo sa pagbalhin sa among mga instrumento sa gubat ngadto sa kahimanan sa kalinaw, sa among kahadlok ngadto sa pagsalig.
ug sa among panagbangi ngadto sa pagpasaylo. Buhia, sulod ka namo ang kalayo sa paglaom, aron uban sa pailog o paglahutay, pilion namo ang pakigsabot o pakigpuli. Nining paagiha ang kalinaw mudaog unta sa katapusan ug ang mga pulong pagkabahin-bahin, pagdumot o gubat mahanaw unta gikan sa kasing-kasing sa matag lalaki o babae. Ginoo, wag tanga ang kabangis sa among mga dila o sa among mga kamot. Pag-uha ang among mga kasing-kasing o sa labutan, aron ang pulong nga kanunay maghiusa kanamo mao ang pulong igsoon o ang among dalan sa kinabuhi sa kanunay mao ang dalan sa shalom, kalinaw, salam. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.